Pag malalim po yung dagat, hindi ko po pwedeng lakarin. Kaya yung ginagawa ko po, humahanap po ako ng mga naugahoy. Dahil nga po sa malakas yung hampas ng alon sa pangpang na yun sa bato. Kaya humahawak na lang po ako sa mga bagin. Nabautispuhan po ako noong September 17, 1999 po. Naging magulo rin po yung buhay ko. Napasukan ko na po lahat ng mga kalayawan, pagsusugal, pag-iinom, pagsisigarilyo. At nung panahon po na yun na naguguluhan po yung buhay ko, nakapanaginip po ako ng isang panaginip. Nung time na yun, takot na takot po ako. Kaya nung pagkagising ko po, sinabi ko po, Panginoon, hahanapin ko po kayo. tapos pinakinggan ko po yung pagsasalita po ng, parang pinagkukumpara ko po yung ibang mga relihiyon. Halos lahat pinakinggan ko po sila. Mas maliwanag po sa akin po yung dating ng pangangaral po ng dating daan. Yung panalangin ni Jesus, panalangin sa Ama, ukol dun sa mga tao. Kaya po, nung time na yun na umuwi po ako ng Ruas, wala namang relihiyong dating daan dito. Kasi alam ko po na mayroong lokal sa Naunaw, sa San Vicente po. Kaya pumunta po ako ng Port Barton, doon sa pinsan ko na teacher. Ate, okay lang po ba? Dito muna po ako tutuloy. Oo naman, walang problema. Habang doon po ako nakatira sa kanila, nagpaalam po ako sa pinsan ko na dadalo muna ako ng pagkakatipon doon sa Naunaw, sa mga pagpupulong sa dating daan. Magpapaalam sana po ako. Pupunta po ako ng dating daan. Bakit pupunta ka pa ng dating daan? Ang laki naman ng simbahan natin dyan. Nakikisamba lang po ako sa tunay na Diyos, sabi ko sa kanya. Yun, kaya galit na galit po yung pinsan ko sa akin. Na sabi niya, kung ano raw yung sabihin ng magulang ko na baka raw kung may mangyari sa daan. Sabi ko naman, hindi naman po kasi bahala na po yung Diyos sa akin. Yun, simula noon parang nag-iba na yung treat niya sa akin. Parang lagi na siyang may galit. Umaalis po ako sa kanila ng alas 4 ng madaling araw, 2 to 3 hours. Karating ako doon pag alas 5 naman, yan mga alas 7, doon na rin po ako sa Naunaw. Dumadaan po ako sa sementeryo, saka mga pangpang, sa mga tabi ng daan, sa mga basakan, tapos mga kabatuhan, bago po ako makarating ng Naunaw. Kasi po wala naman pong kalsada o daanan papuntang lokal ng Naunaw. Dahil po kagubatan po yun kasukalan. Kaya po ako dumadaan na lang sa mga pwedeng daanan na medyo malilinis-linis. May part po sa dinadaanan ko na pag malalim po yung dagat, hindi ko po pwedeng lakarin. Kaya yung ginagawa ko po, humahanap po ako ng mga ugat ng kahoy dahil nga po sa malakas yung hampas ng alon sa pangpang na yun sa bato. Kaya humahawak na lang po ako sa mga bagin para po makatawid doon sa mga pangpang na dinadaanan ko. Parang nag-alatarsa na lang po ako mga kapatid para po makatawid doon sa pangpang na malalim yung dagat, yung tubig. Awa ng Diyos po, nakatawid naman po ako ng maayos at hindi naman po ako na-aksidente. Naisipan ko na po na magpadoktrina. Tinanong po ako ng worker. Natapos ko rin po yung doktrina. At doon din po ako binautismuhan sa San Vicente po. Kaya salamat po sa Diyos nung time na yun na masaya po ako. Tinawag niya rin po ako sa totoong relihiyon. Nung mabautismuhan na po ako, sabi ng mga worker, mayroon daw po na every December po, mayroong pasalamat po sa Apalit. Sabi ko, sasama po ako. So nung doon na po kami sa Apalit, grabing kapatid, ang dami pala doon. Masaya po doon pag nandun ka sa Apalit.
Pagkatapos po ng pasalamat ng December, tinawag po kami ng kapatid na Eli. At isa-isa niya po kaming kinamayan. Lahat po ng taga Palawan. Kaya masaya po ako, mga kapatid, na nakamayan ko po yung kapatid na Eli. Salamat po sa Diyos. Sa ngayon po ay awa ng Diyos, naanib na rin po yung buong pamilya ko po. May sarili na rin po akong pamilya. May dalawa na po akong anak. Kasama-kasama ko rin po sa paglilingkod. At ngayon po ay isa rin po akong group servant sa lokal ng Roas. At isa rin po akong quad commander doon sa lokal namin. Alaalang pinagdaanan, bawat bighati na nalampasan. Ako po si kapatid na Edi Cayapas at ito po ang istorya ng aking pananampalataya.